Magandang hapon, Pilipinas, live mula sa Pag-asa DUST at narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, makakaranas po ng mga pag-ulan ang inang bahagi ng Bukidnon kasama rin po ang Misamis Oriental, Misamis Occidental, Compostela Valley, Davao del Sur, Davao Oriental, ganun din po sa Davao City at Cotabato City. Asahan din po ang may hina hanggang sa tamtamang pag-ulan sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, kasama rin ang Surigao del Sur. Posible pong maranasan ng mga pag-ulan sa loob ng 2 hanggang 3 oras. At sa puntong ito, patuloy pa rin po ang pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Dito po yan sa may northern hanggang dito sa may central zone. So para po sa ating forecast, ang Cagayan Valley kasama po ang probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Makakaranas po kayo ng mahinang pag-ulan, dala po yan ng hanging amihan. Samantala dito po sa may central Luzon at sa nalalabing bahagi pa ng Cordillera at Ilocos region, posible rin po kayo makaranas ng isolated light rains. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa dito po sa may Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras, asahan po natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At madalas po nating naririnig ang Northeast Monsoon o hanging amihan sa ating mga forecast. Alamin natin ang characteristics nito. Northeast Monsoon is characterized by the northeasterly wind flow at kadalasan po yan nanggagaling sa mainland China o kaya naman ay sa Siberia. At ang onset ng hanging amihan ay kadalasan po yan sa una o pangalawang linggo ng Oktubre at ang peak season naman ito ay naitatala tuwing January or February. Kadalasan nagdadala lamang ng mahihinang pag-ulan ang ganitong klase ng hangin lalo na sa apektadong lugar. At dahil may kalakasan po itong hanging amihan ay nakataas din ang gale warning ng Pag-asa. Partikular po yan dito sa may seaboards ng Northern Luzon. Ibig sabihin lamang yan, magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan. Kaya para po sa inyong kaligtasan, iwasan muna ang pumalaot sa mga nasabing seaboards. Samantala, update naman po tayo kay Bagyong Hagupit. Kaninang alas 8 ng umaga, huli pong namataan ito sa layong 2,400 kilometers. Silangan po yan ng Mindanao. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na nasa 75 kilometers per hour. Ang gustiness o yung pagbugso nito, aabot po yan sa 90 kilometers per hour at patuloy po ang kilos niyan west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Paliwanag ni Pag-asa weather forecaster Jory Lois, bumilis ang Bagyong Hagupit. Posible itong maging typhoon category pero hindi naman magiging kasing lakas ng Bagyong Yolanda. Salungat po yan sa mga naglalabasang balita. At dalawang senaryo po ang nakikita ng Pag-asa mula dito. Yan po ay nakabase sa presensya ng high pressure area dito po yan sa may northern part ng ating bansa. Base po sa climatological records ng Pag-asa, landfalling ang mga bagyo para sa buwan ng Desyembre. Una po natin nga senaryo sa pagpasok po ng Bagyong Hagupit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakali po na yung high pressure area dito ay humina, asahan po natin na magre-recurve itong si Bagyong Hagupit. Pero kung sakali naman na manatiling malakas itong high pressure area o yung associated po ito sa good weather condition. Ibig sabihin, yung bagyo po natin ay mas malaki ang chance na tumawid dito sa may landmass ng Visayas. So sa mga kababayan po natin, lalo na dito sa may Visayas at dito sa northern part ng Mindanao, ay patuloy po tayong mag-monitor sa kondisyon ng panahon. Ang Hagupit ay ang international name ng bagyo na ating binabantayan. Ito po ay ambag ng Pilipinas sa World Meteorological Organization Typhoon Committee para sa kumpletong listahan ng pangalan ng mga bagyo. At sa pagpasok po dito sa araw ng Huwebes, bibigyan ito ng local name na Ruby, ang ika-18 bagyo para sa taong 2014 at una naman para sa buwan ng Desyembre. Pero ilang bagyo nga ba ang dapat natin asahan para sa month of December? Base nga rin po sa climatological records ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng makaapekto sa bansa natin. At papaano nga ba ang forecast track nito? Gaya ng sinabi namin kanina, posible po na landfalling ang mga bagyo para sa buwan ng Desyembre dahil po yan sa presence ng hanging amihan dito sa may northern part ng Luzon. Alam naman po natin ang hanging amihan ay hindi po favorable sa isang bagyo. Kaya naman, kung present po ang hanging amihan at meron po tayong papasok na bagyo, posible pong itulak niya pababa yung bagyo, kaya posible rin na maglandfall o tumama sa kalupaan ng either Visayas o kaya naman ng Mindanao. At isa rin po chances na titingnan natin sa forecast track ay ang mag-recurve ang bagyo once na pumasok nga po ito mula sa ating Philippine Area of Responsibility. So tatandaan po natin yung mga factors affecting the movement ng isang bagyo ay ang northeast monsoon at ang high pressure area.
Samantala, alamin naman kung gaano kadaming ulan nga ba ang naitala sa bansa. Yan matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At sa puntong ito, alamin po natin kung gaano nga ba kadami ang mga pag-ulan na naranasan ng bansa kahapon po yan, araw ng Lunes. Base po sa ating listahan, unang Infanta Quezon na nakapagtala ng 31 mm. Sinundan po ito ng Dipolog City sa may Zamboanga del Norte na merong 30.2 mm. At pangatlo naman po ang Daet, Camarines Norte na nakapagtala namang ng 28 mm. Ibig sabihin lamang yan, hindi pa ganun kadami yung mga pag-ulan na nararanasan ng bansa dahil umiira lamang ang northeast monsoon sa bansa. Samantala, alamin naman po natin ang lagay ng temperatura o yung naitalang lowest temperature ngayong araw ng Martes. Una pa rin po sa ating listahan ng Baguio City na merong 16 degrees Celsius. Sinundan po ito ng Malaybalay na umabot lamang sa 18.1 degrees Celsius. Kasama pa rin po sa ating top 3 ang Basco Batanes na merong 19.5 degrees Celsius. 23 degrees Celsius naman ang naitala po sa Tuguegarao at Cabanatuan, habang sa Apari at Cagayan de Oro naitala naman po ang 23.5 degrees Celsius. Kasama po ng rainfall data, patuloy natin babantayan ang temperature data mula sa Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang hapon.